Inaasahan nilang mabibigo siya. Kumbinsido silang hindi siya nababagay, ngunit nang malutas ni Samuel ang isang problemang ni mga PhD mula sa MIT ay nahirapang sagutin na balot ng katahimikan ang buong silid. Sa sandaling iyon, napilitan ang mga taong nagmaliit sa kanya na pag-isipan muli ang lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Isang makulimlim na umaga sa Universidad ng Michigan. Ang malamig na ilaw mula sa mga fluorescent lamp ay nagbigay ng maputlang liwanag sa napakalaking lecture hall kung saan mahigit 100 estudyante ang naupo sa kanilang mga upuan. May ilan na nagbabasa ng kanilang mga notebook, ang iba na may binuksan ang kanilang mga laptop. Lahat ay naghahanda para sa kilalang mahigpit na propesor, si Imelda Aquino. Ngunit ang klase ngayon ay hindi isang karaniwang lektura, ito ay isang pampublikong demonstrasyon. Ang mga unang hanay ng upuan ay hindi lang napuno ng mga estudyante. Naroon din ang ilang propesor mula sa iba't ibang departamento, mistulang mga hukom sa isang paglilitis. Hindi sila narito upang matuto. Narito sila upang manood, upang maghusga. Kilala si Aquino sa kanyang mabagsik na paraan ng pagtuturo at ngayon muli niyang ipapakita kung bakit ang mahihina ay walang puwang sa kanyang mundo ng matematika. Kung hindi mo kayang makasabay, maiiwan ka. Sa gitnang hanay, isang binatang tahimik na nakaupo, iniikot-ikot ang kanyang panulat sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nakayuko siya, hindi nakikisalamuha kaninuman. Isang kulay abong hoodie, simpleng maong at isang notebook na puno ng maayos na sulat. Walang anumang kakaiba sa kanya. Siya si Samuel Reed. Hindi niya kailangang humingi ng atensyon, mas matalas ang kanyang isip kaysa sa karamihan. Ngunit para sa ilan, sapat na ang kulay ng kanyang balat upang isiping hindi siya nararapat dito. Sa unahan ng silid, nakasandal sa kanyang upuan si Professor Whitaker, isa sa pinakamaimpluwensyang tao sa departamento. Sinipat niya ang mga estudyante hanggang sa matuon ang tingin niya kay Samuel. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Isang itim na estudyante sa Advanced Mathematics, hindi siya tatagal ng 1 oras. Tumawa ang kanyang katabing propesor. Hindi ito larangan nila. Malamang nakapasok lang siya dahil sa diversity quota. Hindi man nila itinago ang kanilang pangungutya. Hindi nila pinag-uusapan ang matematika. Pinag-uusapan nila si Samuel. Ngunit hindi nag-react si Samuel. Narinig na niya ang lahat ng ito noon pa. Inaasahan nilang mabibigo siya. Tiyak silang tama sila. Ang hindi nila alam, ngayong araw ang magiging pinakamalaking pagkakamali nila. Biglang pumailan lang sa silid ang matatalim na tunog ng mga takong sa sahig. Agad na natahimik ang lahat. Dumating na si Profesor Imelda Aquino. Hindi niya kailangang hilingin ang respeto. Sumusunod ito sa kanya saan man siya magpunta. Ang kanyang salamin na may pilak na frame ay kumikinang sa ilalim ng malamig na ilaw at ang kanyang ekspresyon ay nanatiling hindi mabasa. Walang init. Walang pag-aalinlangan, puro autoridad lamang. Matalas niyang sinuri ang buong klase, tumatagal ang kanyang tingin sa bawat estudyante, hindi upang bilangin sila, kundi upang sukatin kung sino ang may karapatang narito. Marami ang umiwas ng tingin, nakatutok sa kanilang mga mesa, na parabang natatakot silang mapansin. Nang lumapat ang kanyang tingin kay Samuel, sandali siyang natigilan. Hindi ito nagtagal, ngunit may bigat ang tingin niya. Isang tahimik na tanong, sa tingin mo ba'y nararapat kang narito? Saglit na lumitaw sa kanyang mukha ang kawalang interes bago siya nagpatuloy, na para bang hindi sulit pansinin si Samuel. Walang nakapansin sa bahagyang pagbabagong iyon. Maliban kay Samuel, bumaling siya sa pisara at kinuha ang isang piraso ng chalk. Sa matutulis at eksaktong galaw, nagsimulang sumulat si Aquino. Noong nakaraang linggo, tinalakay natin ang multivariable limits. Ngayon tutungo tayo sa Laplace transforms.
Sunod-sunod na lumitaw ang mga komplikadong ekwasyon sa pisara, maayos na nakaayos, isa-isa. Mabilis na nagsulat ang mga estudyante, desperadong makasabay. Ang ilan ay nalito na, ngunit sa klase ni Aquino, ang mahuli ay sarili mong problema. Hindi siya narito upang bumagal para sa sinuman. Sa unahan, tumango ang ilang mga propesor bilang pagsang-ayon. Hindi lang nila hinangaan si Aquino dahil sa kanyang talino, kundi dahil din sa kanyang kastriktuhan. Para sa kanila, ang isang mahusay na guro ay hindi ang tumutulong sa mga estudyante na umunlad, kundi ang siyang nagtatanggal ng mahihina. Sa gitna ng silid, hindi nagmamadaling magsulat si Samuel. Pinagmasdan niya ang pisara, kalmado at nakatutok. Habang ang iba ay nagpapanik sa pagsunod, madali niyang naiintindihan ang bawat detalyeng nakasulat. Parang isang palaisipan na matagal na niyang nalutas. Ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang pagkakamali, maliit, halos hindi halata, ngunit para kay Samuel, kitang-kita ito. Isang bahagyang maling pagkalkula sa aplikasyon ng transform. Hindi ito agad mapapansin, ngunit sa dulo ng solusyon, magiging mali ang buong sagot. Tumingin siya sa paligid, walang ibang nakapansin. Patuloy na nagkokopya ang mga estudyante, hindi man lang nagdududa. Si Aquino, na kampanting nagtuturo, ay hindi rin namamalayan ang pagkakamali. Sandali siyang nag-alinlangan. Ang pagsasalita ay mangangahulugang pagkuha ng pansin. Isang bagay na iniiwasan niya. Hindi kilala si Aquino sa pagtanggap ng mga pagwawasto, lalo na sa harap ng maraming tao. At hindi lang siya ang naroon, ang mga propesor na tahasang nagmaliit sa kanya ay nakaupo sa unahan. Kung magsasalita siya, hindi lang niya kinukwestiyon si Aquino. Kinakalaban niya ang isang sistemang hindi umaasang magtagumpay siya. Hayaan mo na lang, huwag mong pansinin, manatili kang tahimik, ngunit may kung anong bumabagabag sa kanya. Kinamumuhian ni Samuel ang kayabangan. Galit siya sa mga taong iniisip na hindi sila kailanman nagkakamali, sa mga taong minamaliit ang iba dahil lang hindi sila pasok sa kanilang inaasahan. Huminga siya ng malalim, saka itinaas ang kanyang kamay. Propesor, may mali sa transformation. Nanlamig ang silid. Tumigil si Aquino sa pagsusulat. Natahimik ang buong klase. Nakatitig silang lahat kay Samuel. Ngunit ang pinaka-nakakabahala ay hindi ang katahimikan, kundi ang ngiti ni Aquino. Hindi ito mainit, hindi ito palakaibigan. Ito ang ngiti ng isang mandaragit na nakatagpo ng isang hamon. Lumawig ang katahimikan. Hindi niya kailangang itaas ang kanyang boses o magalit. Sinipat lang niya si Samuel, mistulang isang palaisipan na sigurado na siyang alam ang sagot. Pagkatapos bahagyang ngumiti siya. May mali, sabi mo? Bahagyang bumaling siya sa pisara, hindi upang suriin kundi bilang palabas. Saka siya muling tumingin kay Samuel. Sigurado ka ba? Malamig ang kanyang boses, ngunit may matalim na kasamang babala. Sa unahan nagtinginan ng mga propesor. Ang ilan ay may mga ngising mapanukso. Nagsimulang magbulungan ang ibang estudyante. Nagsimula na ang pagsubok. Isang propesor na nakaupo sa tabi ni Whittaker ang yumuko. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng kumpiyansa. Sabi ko na sayo, siya mismo ang nagbaon sa sarili niya. Tumawa si Whittaker, tiniklop ang kanyang mga braso, may kinang ng pananabik sa kanyang mga mata. Handang-handa siyang panoorin ang pagbagsak na kanilang inaasahan. Ngunit hindi na tinag si Samuel. Tinitigan niya si Cartwright ng diretsyo, hindi kumukurap. Oo, sigurado ako. Sa isang iglap, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Cartwright, halos hindi mahahalata. Isang maliit na pag-aalinlangan, isang saglit ng kawalan ng kasiguruhan. Mabilis itong nawala, ngunit nakita iyon ni Samuel. Isang sandali kung saan kinailangan niyang isaalang-alang ang posibilidad na nagkamali siya. Ang buong lecture hall ay tila huminto sa oras. Ang marahang pagkaluskos ng papel, ang mahihinang pag-click ng mga keyboard, lahat ay nawala. Tanging nanatili ang matalim, matigas na titig ni Cartwright.
Nang magsalita siya, ang kanyang tinig ay mapanganib na kalmado. Iniisip mo lang ba o sigurado ka? Parang labaha sa salamin ang boses niya, matalim at walang bahid ng galit, isang hamon, isang pagsubok sa kanyang kumpiyansa. Ang isang estudyanteng dati ng pinatahimik ni Cartwright ay mas humigpit ang hawak sa kanyang panulat na natiling nakapako sa kanyang upuan. Akala ko lang na, kung ganon, huwag mong sayangin ang oras ko. Parang martilyong bumagsak ang kanyang mga salita. Namula ang mukha ng estudyante, agad na ibinaba ang kanyang tingin, walang imik. Walang sino man ang naglakas loob na magsalita pa. Walang gustong sumunod sa kanyang sinapit. Dahan-dahang huminga si Samuel. Alam na niya ang ganitong eksena. Mga propesor na namumuno gamit ang takot, inilalagay ang sarili bilang di matututulang autoridad. Umaasang tatanggapin ng mga estudyante ang kanilang salita bilang batas. Kinamumuhian niya ang ganitong klaseng kapangyarihan at iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi siya umatras. Muli niyang tinaas ang kanyang kamay, nawala ang bulungan sa silid at tuluyang nanahimik ang lahat. Bahagyang umangat ang kilay ni Cartwright. Hindi ito sorpresa, hindi ito iritasyon. Ito ay isang ekspresyon ng isang taong nanonood ng isang laro na alam na niya ang kalalabasan. Oo, sabi ni Samuel, matatag ang tinig, may mali sa transformation. Napatingin ang lahat sa kanya. Masyadong maagang nailagay ang coefficient. Agad na nagbago ang atmosfera ng silid. Hindi na lang ito tungkol sa isang estudyanteng nangangahas magsalita. Ito na ay isang palabas, isang eksenang gustong panoorin ng lahat, lalo na ng mga panauhing propesor sa unahan. Muling ngumiti si Whittaker, umiling-iling. Ang batang ito, iniisip niyang mas matalino siya kay Cartwright. Isang propesor ang umupo ng mas komportable, nakapulupot ang mga braso, may bahid ng interes sa kanyang tinig. Binigyan lang niya si Cartwright ng perpektong pagkakataong durugin siya. Nananatili pa ring hindi gumagalaw si Cartwright, ang tingin ay nakatuon kay Samuel. Hindi siya agad sumagot. Pinatagal niya ang katahimikan na puno ng isang hindi binibigkas na mensahe. Hindi mo alam kung ano ang pinasok mo. At pagkatapos, dahan-dahan siyang ngumiti. Hindi ito isang mabait na ngiti. Hindi ito isang nakakapagpakalma na ngiti. Ito ay ngiti ng purong kayabangan. Sigurado ka ba? Parehong tanong, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang ito isang simpleng tanong. Isa na itong babala. Hindi kumurap si Samuel. Oo, sigurado ako. Sa loob ng isang iglap, may bahagyang nagbago sa ekspresyon ni Cartwright at pagkatapos, nawala rin ito. Bumaling siya sa pisara, maingat na inaninag ang mga equation, lalong lumalim ang katahimikan. Hindi na kailangang suriin pa ni Samuel ang solusyon. Alam na niyang tama siya. Ngunit ngayon unti-unti na ring napapansin ng iba. Ang ilang estudyante ay yumuko sa kanilang mga notebook. Tinitingnan ang mga ekwasyon, unti-unting bumubulong sa isa't isa. At pagkatapos, may nagbago sa unahang hanay. Isa sa mga propesor ay tumigil sa pagngiti. Ngayon, iba na ang tingin niya sa pisara. May hinahanap. Maingat na pinag-aralan ni Cartwright ang mga linya ng solusyon, isa-isa. Hakbang-hakbang, hinahanap ang paraan para patunayan na mali si Samuel, ngunit kahit gaano kalapit ang pagsusuri niya, hindi maikakaila ang katotohanan. Nariyan ang pagkakamali. Kung aaminin niya ito, mawawala sa kanya ang isang bagay na higit pa sa isang simpleng ekwasyon, mawawala ang kanyang ganap na autoridad sa loob ng silid. At dinala siya ni Samuel sa posisyong iyon. Bahagyang humigpit ang hawak ni Cartwright sa chalk, isang saglit na paghinto. Lahat ay naghintay. At sa wakas, bumaling siya kay Samuel, ang ngiti sa kanyang labi ay iba na ngayon. Kaunting kayabangan ang nawala. Mabuti, sabi niya ng may kalmadong tono. Pagkatapos, dahan-dahang iniabot sa kanya ang chalk. Kung sigurado ka, lumapit ka rito at ayusin ito. Muling kumalat ang maliliit na tawanan sa klase.
May mga estudyanteng nagtinginan, palihim na nagpalitan ng tingin. Alam nila kung ano ito. Hindi lang ito isang paanyaya upang itama ang isang solusyon. Isa itong hamon, isang patibong. At alam yon ng mga propesor sa unahan. Muling sumandal si Whittaker, lalong lumawak ang kanyang ngiti. Ngayon, nagiging mas interesante na ito. Isang propesor sa tabi niya ang tumango, may halong tuwa sa kanyang tinig. Dumiretso siya mismo sa patibong ni Cartwright. Alam nilang lahat kung sino si Cartwright. Hindi siya kailanman natatalo. Hindi niya kailanman hinahayaan ang isang estudyante, lalo na ang isang tulad ni Samuel, na kunin ang kontrol sa kanyang klase. Tumayo si Samuel mula sa kanyang upuan, walang ipinapakitang emosyon sa kanyang mukha. Lumakad siya papunta sa pisara, walang pag-aalinlangan at tinanggap ang chalk mula sa kamay ni Cartwright. Alam niyang hindi lang ito tungkol sa pagtama ng isang equation. Hindi na lang ito isang klase. Isa na itong laban. Tahimik ang lahat habang nakatayo siya sa harapan ng pisara. Ang chalk ay mahigpit niyang hawak. Sa likuran niya, nagpalitan ng tingin ang mga propesor sa unahan. May isa pang bahagyang tumawa, sapat lang upang marinig ng mga malapit sa kanya. Tingnan mo siya, bulong ni Whittaker. Talagang iniisip niyang kaya niya ito. Tingnan natin kung gaano siya kabilis mabasag. Nananatiling hindi gumagalaw si Cartwright. Ang kanyang mga braso ay nakatawid sa kanyang dibdib. Walang ekspresyon sa kanyang mukha. Ngunit matamang nagmamasid. Nakakita na siya ng maraming estudyante tulad ni Samuel noon, masyadong tiwala sa sarili, iniisip na isang tamang sagot lang ay magpapantay sa kanila sa pinakamahuhusay na isip. Ngunit kailanman ay hindi pa siya natatalo at hindi siya magsisimulang matalo ngayon. Hindi pinansin ni Samuel ang mga bulungan. Itinuon niya ang kanyang pansin sa pisara, kalmado, sistematikong binura ang mali. At pagkatapos sa eksaktong galaw, muling isinulat ang tamang transformation, walang pag-aalinlangan, walang kahit isang pagkakamali. At sa isang iglap, namutawi ang nakabibinging katahimikan. Wala nang bumubulong, wala nang nagtatawanan. Ang mga estudyanteng kanina'y minamaliit siya ay ngayoy nakasandig pa abante, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Hintay, inayos nga ba niya talaga? Walang makakatanggi rito. Napalakas ang pagkakahawak ni Cartwright sa kanyang mga braso. Alam niya ang totoo at hindi niya ito maitatanggi. Bihira magkamali si Aquino at kung mangyari man, walang sino man ang naglakas loob na itama siya. Ngunit ngayon, nakasulat ng malinaw ang kanyang pagkakamali sa pisara, hindi maitatanggi ng sino man sa silid. Maaari niyang balewalain ito, subukang paikutin ang sitwasyon sa kanyang pabor. Ngunit kapag naroon na ang tama at wastong sagot, wala nang balikan. At iyon ang pinakaayaw ni Aquino, bahagyang nanikip ang kanyang mga labi at pagkatapos ng isang saglit, tumango siya, isang pagtanggap na para sa karamihan ay walang ibig sabihin. Ngunit napansin ni Samuel ang bahagyang paninigas ng kanyang tindig, ang banayad na pagkapit ng kanyang mga daliri. Higit sa lahat, nakita niya ang mabilis na palitan ng tingin sa pagitan ni Aquino at Whittaker. Isang tahimik na kasunduan, isang hindi binibigkas na mensahe, hindi pa tapos ito. At saka siya kumilos, humarap muli si Aquino sa pisara at sa mabilis at tiyak na mga galaw, nagsimulang magsulat ng bagong problema, mas masalimuot, mas komplikado, parang isang sapot na walang daan palabas. Ang mga simbolo ng matematika ay lumaganap sa pisara, bumaluktot sa isang masikip at malupit na palaisipan. Nagpalitan ng tingin ng mga estudyante, sinusubukang intindihin ito, ngunit habang lalo nilang pinag-aaralan, lalong nagmumukhang imposible. Nang lumayo siya sa pisara, binalingan niya si Samuel at ibinaba ang chalk na may matinis na clink sa tray. Kung talagang magaling ka, ang kanyang tinig ay may malamig na talim, bakit hindi mo subukang sagutin ito? Pumailan lang ang mahihinang bulungan sa buong silid. Hindi lang ito isang hamon, isa itong sadyang pagsalakay.
Hindi lang gustong patunayan ni Aquino na mali si Samuel. Gusto niya itong durugin, sirain ang kanyang kumpiyansa sa harap ng buong kaguruan. Isang propesor sa unahan ang mahina ngunit may tuwang tumawa. Ngayon ito magiging interesante. Ngumisi si Whittaker sumandal sa kanyang upuan. Tingnan natin kung gaano siya kabilis mabasag. Dumapo ang mata ni Samuel sa problema. Hindi ito para sa mga first year. Hindi rin ito para sa sinumang undergraduate. Kahit ang mga bihasang graduate students ay magpapalipas ng oras bago ito malutas. Dahan-dahang huminga si Samuel. Hindi dahil natatakot siya, dahil alam niya kung ano ang ginagawa ni Aquino. Gusto niyang itulak si Samuel lampas sa kanyang limitasyon, pilitin siyang magdalawang isip, pilitin siyang sumuko. Ang hindi niya alam, dito mismo nagtatagumpay si Samuel. Inabot niya ang chalk. Muling lumalim ang katahimikan. Walang pag-aalinlangan sa kanyang kilos, walang bahid ng pagdududa. Ang sandaling lumapat ang chalk sa pisara, naging malinaw, tinanggap ni Samuel ang hamon. Sinadya ni Aquino na gawing nakakapanghina ang equation na ito. Mahaba, puno ng higher order functions, masalimuot na integrals at non-linear transformations, isang akademikong labyrinth na idinisenyo upang pahirapan kahit ang pinakamahusay. Hindi ito simpleng pagsagot sa isang problema, isa itong pahayag, isang paalala sa lahat ng estudyanteng walang sinuman ang maaring lumaban sa kanya nang hindi nadudurog. Isang bisitang propesor ang marahang nagdrumming ng kanyang mga daliri sa mesa, nakangisi. Matitigilan din siya anumang sandali. May ilang estudyanteng nagpipigil ng hininga. Ang iba na may nagkatinginan, hindi sigurado kung pinapanood nila ang isang kabiguan sa paggawa o isang bagay na mas malalim pa. Si Aquino ay nanatiling nakatayo, nakatawid ang mga braso. Dumating na ang sandali ng katotohanan. Pinag-aralan ni Samuel ang problema. Ilang segundo ang lumipas. Hindi masyadong mahaba, hindi rin masyadong maikli. Tamang-tama lamang upang basagin ito sa kanyang isipan at saka siya gumalaw. Mabilis at eksaktong dumaan ang chalk sa pisara. Walang pag-aalinlangan, walang hindi kinakailangang paghinto. Hindi ito pagsubok at pagkakamali. Ito ay pagpapatupad. Bawat hakbang ay sistematiko, tiyak. Hindi lang niya ito sinasagot, isinasalin niya ito linya bawat linya na parang ang sagot ay matagal nang naghihintay sa kanyang isip. Sa una nagbulungan ng mga estudyante, iniisip na baka umaarte lang siyang kumpiyansa. Ngunit pagkatapos, tiningnan nila ang pisara. Isa-isang lumitaw ang kanyang solusyon, tuloy-tuloy, walang mali, walang kahit isang pagdududa. Unti-unting namatay ang bulungan. Sa unahan, natigil sa pagtawa si Whittaker, na natiling walang ekspresyon si Aquino, ngunit may pagbabago sa kanyang tindig. Hindi siya nababahala, hindi pa, ngunit may pagkagulat. Saan siya nagkamali? Sigurado siyang ang problemang ito ang magpapahinto kay Samuel, ang magpapahirap sa kanya. Ngunit hindi ito nangyari. Hindi lang niya ito sinasagot, dinudurog niya ito ng may ganap na kumpiyansa. Nilibot ng mata ni Aquino ang silid, naghahanap ng kahit anong kumpirmasyon mula sa iba, ng kahit sinong makakasuporta sa kanyang pag-aalinlangan. Ngunit hindi niya ito nahanap. Sa halip, nakita niya ang kabaligtaran, napagtanto na ng lahat. Hindi lang ipinakita ni Samuel na isa siyang mahusay na estudyante. Ipinakita niyang mas mahusay siya. Ang huling linya ng equation ay lumitaw sa pisara. Dahan-dahang ibinaba ni Samuel ang chalk. Humarap siya kay Aquino. Ang katahimikan ay nakakapagpakipot ng dibdib. Isang estudyante ang marahang bumulong, anong nangyari? Isang bisitang propesor ang inayos ang kanyang salamin, minamasdan ang pisara, desperadong naghahanap ng mali, kahit isang mali, ngunit wala siyang nakita. Perpekto ang sagot. Hindi gumalaw si Aquino, ang kanyang autoridad ay nakataya.
Hindi ito dapat ang magiging resulta. Kailangan niya ng pagkakamali, kahinaan, isang dahilan upang maibalik ang kontrol. Ngunit wala siyang makita. Mula sa pinakadulong upuan, may isang estudyanteng marahang tumwhistle. Unti-unti, lumaganap ang mga bulungan sa buong silid, hindi ng panunuya, hindi ng pag-aalinlangan, kundi ng paghanga. Minaliit ni Aquino si Samuel, at ngayon alam na ito ng lahat. Bahagyang umusod pasulong si Whittaker, ang dati niyang mapanghamak ng ngiti ay nawala. Nanikip ang kanyang mga mata. Hindi ito posible, mahina niyang bulong. Sa wakas nagsalita si Aquino, ngunit wala na roon ang kanyang matibay at mapag-utos na tono. Well, hindi masama. Malamig, patay, walang emosyon. Ngunit nasa ilalim nito ang bahagyang pagkabalisa. Tumanggi siyang aminin ng direkta, ngunit kitang-kita na ang totoo. Hindi lang pumasa si Samuel sa pagsubok. Pinagharian niya ito, hindi siya ngumiti, hindi siya nagyabang, tahimik siyang bumalik sa kanyang upuan habang lahat ng mata ay nakasunod sa kanya, puno ng pagkamangha. Nanggigigil si Aquino, hindi niya papayagang matapos ito ng ganito. Kung nanalo si Samuel sa round na ito, muli niyang itataas ang pusta. Dinampot niya ang chalk. Tingnan natin kung paano mo haharapin ito. Hindi pa tapos ang laban. Lumalim ang katahimikan, mabigat at makapal, tulad ng huling hindi pa natutunton na nota ng isang tensyonadong simponya. Lahat ng mata ay nakatutok sa pisara kung saan nakasulat ang solusyon ni Samuel. Walang mali, walang bahid ng pagkukulang. Sa unahang hanay, matagal nang nawala ang dating kumpiyansa ni Whittaker. Ang kanyang mga daliri ay pabugso-bugsong tumapik sa mesa, isang hindi pantay na ritmo na nagtataksil sa kanyang inis. Kumunot ang kanyang noo, ang kanyang tinig mababa ngunit puno ng pagdududa. Hindi ito posible. Dapat nakita na niya ang problemang yan dati. Hindi lang niya ito sinabi sa ibang mga propesor. Sinusubukan din niyang kumbinsihin ang kanyang sarili. Pilit niyang binibigyang katwiran kung paano isang estudyante, isang itim na estudyanteng agad niyang minaliit, ang nakagawa ng higit pa sa inaasahan, higit pa sa kahit ilang graduate-level minds. Ang propesor sa tabi niya ay tumango, ngunit nanatiling tahimik, hindi pa rin lubusang matanggap ang kanilang nasaksihan. Lahat ng nasa silid ay nauunawaan na ngayon ang nangyari. Minaliit nila si Samuel Reed, ngunit hindi pa tapos si Aquino. Hindi niya hahayaang manaig ang kawalang katiyakan. Hindi siya papayag na matalo, hindi sa ganitong paraan. Walang sabi-sabing lumapit siya sa lectern, hinila ang isang makapal na advanced calculus textbook, ang klase ng aklat na puno ng problemang kahit ang mga graduate student ay nahihirapang lutasin. Ngayon, hindi lang niya sinusubukang hamunin si Samuel. Itinataas niya ang antas ng laban, tinutulak ito lampas sa makatuwirang hangganan. Binuklat niya ang aklat sa isa sa mga pahina sa dulo, pagkatapos ay ibinaling ito kay Samuel. Sagutin mo ito sa harap ng buong klase. Sa isang iglap nagbago ang enerhiya sa silid. Sumabog ang mahihinang bulungan sa mga estudyante, isang mababang alon ng tensyon at pananabik. Ang ilan ay napayuko, ang iba na may nagbalik ng tingin sa problema at kay Samuel. Isang estudyante ang malakas na bumuga ng hininga. Wala na, hindi niya to kakayanin. May isa pang bumulong, seryoso ba siya? Yan ay pang-doktorado na, freshman pa lang siya. Isang bisitang propesor ang mahina, ngunit may tuwang tumawa, ngunit hindi na ito mayabang, may halong tunay na pag-uusisa. Ngayon natin malalaman kung talagang henyo siya o sadyang sinuwerte lang. Nanatiling matatag si Aquino, ang kanyang ekspresyon ay matalim tulad ng isang labaha. Sigurado siyang dito na babagsak si Samuel. Walang sinuman ang maaaring itulak sa ganitong punto nang hindi bumibigay. Naghintay siya ng pag-aalinlangan, ng pangangatog, ng sandaling ito na ang wakas ni Samuel. Ngunit sa halip, ngumiti si Samuel. Walang kahit bahid ng takot.
Dahan-dahang puno ng tiwala tumayo siya. At habang naglakad siya patungo sa pisara, ang buong silid ay napigil ang hininga. May ilang estudyanteng marahang tumawa, hindi sigurado kung may nasasaksihan silang pambihira o isang trahedyang magaganap ng dahan-dahan. Pagkatapos, inabot ni Samuel ang tiyok at nagbago ang lahat. Walang pag-aalinlangan, walang pangalawang pag-iisip. Hindi siya nagtagal sa pag-iisip, hindi siya kumunot ang noo tulad ng ibang estudyanteng nahaharap sa isang imposibleng problema. Sa halip, nagsimula siyang magsulat. Dumaan ang tiyok sa pisara sa malalambot, tiyak na galaw. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Aquino. Galit siya rito. Gusto niyang makitang mag-atubili si Samuel. Makitang mahirapan siya. Makitang magduda siya sa sarili tulad ng ibang estudyanteng hinarap ang kanyang mga pagsubok. Ngunit hindi siya nagduda. Kung mayroon man, mas bumilis pa ang kanyang kilos. Tila ba ito ang problemang hinihintay niya sa buong buhay niya? Sunod-sunod na lumitaw ang mga simbolong matematikal na may nakakagulat na katumpakan. Bawat transformation ay walang putol, bawat hakbang perpekto. Hindi lang niya ito nilulutas, ginagawa niyang mas malinis, tinatanggal ang hindi kinakailangang komplikasyon, isinisiksik ang dapat sanay oras ng pagpoproseso sa isang maayos na pagkakasunod-sunod ng dalisay na kahusayan. Dahan-dahang lumaganap ang mga bulungan. Nagtinginan ng ilang estudyante, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Isang bisitang propesor, ang bahagyang tumagilid ang ulo, ang dating pag-aalinlangan ay unti-unting nawawala. Hindi maaari, si Whittaker ay mariing pinisil ang kanyang kamao, unti-unting nawawasak ang dati niyang kayabangan. Ano to? Alam ni Samuel ang epekto niya. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung paano nararamdaman nina Aquino at Whittaker. Alam niya. At gusto niya ito, 1 minuto, 2. Humigpit ang mga kamay ni Aquino sa kanyang tagiliran. Hindi na lang ito isang pagsubok. Isa itong pagkakamali. Binigyan niya si Samuel ng perpektong pagkakataon upang patunayan ang sarili niya sa harap ng buong klase. At ngayon, nakikita ng lahat ang isang hindi maikakailang katotohanan. Si Samuel ay hindi lang mahusay, siya ay nakakabighaning henyo. At sa wakas, ibinaba niya ang tiyok. Lumayo siya, nakatawid ang mga braso, ang ekspresyon niya kalmado, kontrolado. At natigil ang buong silid. Isang propesor sa likuran ng dahan-dahang bumuga ng hininga, ang mga mata palipat-lipat kay Samuel at sa pisara, tila sinusubukang unawain ang kanilang nasaksihan. Walang mali, walang error, tanging pagiging perpekto. Hindi gumalaw si Aquino, hindi gumalaw si Whittaker, walang sino man ang nagsalita dahil wala nang kailangang sabihin. Ang malambot na tunog ng tiyok na bumagsak sa tray ay umalingaw-ngaw, isang maliit na tunog ngunit may dalang napakalaking pagbabago. Humarap si Samuel kay Aquino, tahimik. Hindi niya kailangang magsalita. Nakasulat na ang katotohanan sa pisara, sa anyo ng mga numero at simbolo, isang wika na nagpatumba sa kayabangan. Bahagyang bumuka ang labi ni Aquino, tila gustong magsalita, magbigay ng argumento, sabihin kahit ano upang muling makuha ang kontrol. Ngunit walang lumabas na salita dahil sa kaloob-looban niya, alam niya ang totoo. Inaasahan niyang si Samuel ang mababasag, ang mahihirapan, ang susuko. Ngunit sa halip nilutas niya ang hamon na parang isang simpleng ehersisyo. At ngayon, naroon siya naghihintay. Naghihintay na tanggapin ni Aquino ang bagay na ginugol niya ang buong klase upang itanggi. Na hindi lang mahusay si Samuel. Siya ay mas magaling kaysa sa inaakala nilang lahat. Isang palakpak ang pumuno sa katahimikan, hindi para kay Aquino. Para sa katahimikang ipinataw sa kanya, isa pa, tumayo ang isang estudyante, sumunod ang isa pa. Hanggang sa isang alon ng mga estudyante ang pumalakpak, lumakas mula sa pag-aalinlangan patungo sa pagkilala hanggang sa maging ganap na paghanga.
Ngunit ang mga dating nagduda kay Samuel, tahimik sila nang gigigil si Aquino, natalo siya at ngayon alam ito ng lahat. Sa wakas, nagsalita si Aquino, ngunit wala na roon ang kanyang dating tapang. 3 salitang pilit niyang pinakawalan, hindi masama, walang papuri, walang tunay na pag-amin, isang hungkag na pagtatangkang ipaglaban ang natitirang pride. Bahagyang tumango si Samuel dahil hindi niya kailangan ng kanyang pagpapatibay. Nagsalita na ang katotohanan. Nanatili ang katahimikan sa lecture hall, mabigat at hindi pa tapos, tulad ng huling nota ng isang simponyang hindi pa natatapos. Lahat ng mata ay nakapako sa pisara, kung saan nakasulat ang perpektong solusyon ni Samuel, hindi matitinag, hindi maikakaila. Tahimik na tumalikod si Aquino, naglakad pabalik sa lectern nang walang kahit isang salita, walang paliwanag, walang pagkilala. Tanging katahimikan, isang tahasang pag-amin ng pagkatalo. Mabilis na bumuga ng hangin si Whittaker, umiling. Tumayo siya, ngunit hindi nagsalita. Hindi ito ang tamang sandali para magsalita dahil anuman ang sabihin niya ngayon ay lalo lang magpapaliwanag sa kanilang kabiguan. Samantala, si Samuel ay tahimik na naupo, walang pakialam na binuklat ang kanyang notebook na para bang wala lang nangyari, na para bang ito ay isa lamang pangkaraniwang problema na kanyang nalutas. Ngunit alam ng buong klase ang katotohanan. Hindi lang ito isang problema, isa itong pagbago ng laro. At si Aquino, si Whittaker at lahat ng nagduda kay Samuel, hindi nila ito makakalimutan ng matagal. Sa lectern, hindi gumalaw si Aquino, ngunit sa loob niya, isang bagyo ang bumabangon. Matitiis niya ang katalinuhan. Sa ibang pagkakataon, hinahangaan pa nga niya ito. Ngunit ang hindi niya kayang tiisin ay ang mapahiya sa harap ng faculty board. Hindi lang siya pinabulaanan ni Samuel, mas malala pa ang kanyang ginawa. Pinagdudahan niya ang kanyang autoridad at iyon ay hindi niya matatanggap. Hindi siya papayag na umalis si Samuel sa klase na tagumpay ang dala. Kailangan niyang maibalik ang kontrol dahil ang katalinuhan ay isang bagay, ngunit ang presyon ay may kakayahang magpabagsak ng sinuman. At kaya, ginawa niya ang kanyang huling galaw. Tumayo si Aquino at lumakad pabalik sa gitna ng silid. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado, hindi mabasa. Walang galit, walang pagkabigo, tanging isang banayad, maingat na ngiti. Mabuti Samuel. Mabagal at sinadya ang kanyang boses. Aminin ko, mas may kakayahan ka kaysa sa inaasahan ko. May ilang estudyanteng napasinghap, may isang bumulong na puno nang hindi makapaniwala, pinuri niya siya. Ngunit hindi nalinlang si Samuel, hindi ito papuri, isa itong pain. At alam niya ng eksakto kung ano ang susunod na mangyayari. Dahan-dahang lumakad si Aquino, hinaplos ang isang stack ng mga aklat at itinama ang tingin kay Samuel. Sa kanyang mga mata, may isang bahagyang isang palatandaan na nahanap na niya ang perpektong patibong. Ang tunay na talento, aniya ng banayad, ay hindi nababagay sa loob ng isang silid-aralan. Muli, nanigas ang silid. Sa tingin ko, sa iyong antas, ang pagsagot sa mga problema sa pisara ay hindi na sapat bilang hamon. Hinayaan niyang lumubog ang kanyang mga salita bago nagpatuloy. Kaya bakit hindi mo subukan ang iyong kakayahan sa isang tunay na kompetisyon? Napalapit ang mga estudyante sa kanilang mga upuan. Ang ilan ay hindi na huminga. May paparating na pambansang kompetisyon sa matematika sa susunod na buwan. Ang pinakamahusay na mga mag-aaral mula sa iba't ibang universidad sa buong bansa ang maglalaban. Mga graduate students, mga henyo mula sa MIT, Stanford, Caltech. Tumigil siya. Sinadya ang kanyang tono. Kung ikaw nga ay kasing husay ng inaakala mong ikaw, bakit hindi ka sumali? At sumabog ang lecture hall, puno ng mga bulungan ng buong silid, parang isang alon na bumagsak sa kanila. Hinahamon niya siya sa national competition?
Kung sumali siya at nanalo, ito ang magiging pinakamalaking sandali sa kasaysayan ng departamento. Ngunit hindi lahat ay optimistiko. Hindi ito simpleng pagsusulit bulong ng isang estudyante. Makakalaban niya ang mga taong taon ang ginugugol sa paghahanda. Wala siyang laban. At yun mismo ang dahilan kung bakit ito ang piniling hamon ni Aquino. Ang isang kompetisyon sa matematika ay hindi lang tungkol sa katalinuhan, ito ay tungkol sa kung paano humarap sa matinding presyon. Ang bigat ng buong silid na nakatingin, ang tunog ng orasan na bumibilang pababa, ang presensya ng mga kalabang nagsanay ng maraming taon. Karamihan ay bumibigay sa ganitong klasing sitwasyon. At sigurado si Aquino, si Samuel ay hindi magiging iba. Lahat ng mata ay bumaling kay Samuel. Ang ilan ay umaasang tatanggihan niya, ang iba ay umaasang tatanggapin niya. Ngunit walang nakasisiguro kung ano ang kanyang gagawin. Maliban kay Samuel mismo, walang pag-aalinlangan, tumango siya. Sige, sagot niya kalmado, sasali ako. At muling sumabog ang lecture hall. Nagpalitan ng tingin ang mga estudyante. Hindi makapaniwala. Anong nangyari? Tinanggap niya iyon na parang wala lang? Wala man lang siyang pag-aalinlangan. Seryoso siya. Bahagyang naningkit ang mata ni Aquino. Inaasahan niyang mag-aalinlangan si Samuel na magkakaroon siya ng pagdududa. Ngunit wala siyang nakuha ni isa. Tahimik na muling naupo si Samuel, walang bahid ng pagkabahala dahil alam niya ang totoong plano ni Aquino. Naniniwala itong ang kompetisyong ito ang magiging katapusan niya. Nagkakamali siya. Hindi tinanggap ni Samuel ang hamon upang patunayan ang sarili kay Aquino. Tinanggap niya ito dahil palagi niyang alam na dito siya nabibilang. Nanatiling nakatayo si Aquino, matamang pinagmamasdan siya. At sa unang pagkakataon, napaisip siya, baka nagawa niya ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang karera. Mabilis kumalat ang usapan sa buong unibersidad. Sa simula, ito ay isang bulungan sa mga pasilyo. Ngunit sa loob ng ilang oras, ito na lang ang pinag-uusapan sa mga study rooms, sa mga cafe, sa library. Samuel Reed, ang freshman, ay tatapatan ng ilan sa pinakamagagaling na isip sa bansa. Para sa ilan, siya ay isang bayani, isang estudyanteng lumaban sa sistemang hindi kailanman inasahang may isang katulad niya na aangat. Para sa iba, siya ay isang hangal. Walang tsansa, isang estudyante ang mapanuyang nagsabi. Hindi niya alam ang pinasok niya. Hindi ka basta sumasali sa isang national competition at nananalo. Dagdag ng isa pa. Taon ang ginugugol ng mga tao para maghanda rito. Kumalat ang mga debate na parang apoy. Ang ilan ay tumaya sa kanya, ang iba ay nilibak siya. Ngunit si Samuel, wala siyang pakialam. Hindi niya hinahanap ang kanilang pagsang-ayon. Hindi niya kailangan ang kanilang paniniwala. Dahil habang ang buong campus ay patuloy na pinag-uusapan siya, si Samuel ay nagsasanay, 4 na linggo, 28 araw, daan-daan oras ng paghahanda. Dahil hindi ito tungkol sa pagpapakita kay Aquino na mali siya. Ito ay tungkol sa pagpapatunay sa sarili niya. Itinuturing ni Samuel ang silid-aklatan na parang pangalawang tahanan. Tuwing umaga, dumarating siya bago pa ang sinuman, inaayos ang kanyang laptop at hinahanap ang pinakamahirap na problemang mahahanap niya. Mga tanong mula sa mga pandaigdigang kompetisyon sa matematika, mga advanced na aklat, at mga pagsusulit na kahit ang pinakamagagaling na estudyante ay nahihirapang sagutin. Ang mga masalimuot na ekwasyon, mga transformasyon at mahihirap na sistemang diferensyal ay naging wika niya araw-araw. Ngunit hindi lang basta sumusunod si Samuel sa mga sagot. Masinsinan niyang binubusisi ang bawat problema, sinusuri ang lohika sa likod ng bawat patakaran at hinahanap ang mga shortcut na madalas na hindi napapansin ng iba. Kung may iba't ibang paraan para malutas ang isang problema, sisiguraduhin niyang mahahanap niya ang lahat ng ito.
Kung may iba't ibang paraan para patunayan ang isang formula, tatalakayin niya ang bawat patunay. Para sa kanya, ang matematika ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng tamang sagot. Ito ay tungkol sa malalim na pag-unawa sa bawat detalye upang walang hamon ang makayanig sa kanya kapag dumating na ang tunay na pagsubok. Habang patuloy na tinutulak ni Samuel ang sarili niya sa kanyang limitasyon, si Brian, ang tanging kaibigan niyang may tiyagang manood, ay napapailing na lang sa hindi makapaniwala. Hindi niya maunawaan kung paano nakakaya ni Samuel ang ganitong matinding schedule ng pag-aaral nang hindi bumabagal kahit isang beses. Gusto mo bang maging human calculator? Tanong ni Brian. Hindi man lang tumingala si Samuel, patuloy lang ang paggalaw ng kanyang panulat sa papel. Ang kanyang atensyon ay hindi natitinag. May 1 buwan lang ako, hindi ko kayang magsayang ng oras sa pagpapahinga. Napabuntong hininga si Brian, ngunit seryoso siyang tumingin kay Samuel. Alam ko na magaling ka, pero alam mo ba kung sino ang mga makakalaban mo? Hindi lang sila matatalino, sila'y mga henyo. Ang ilan sa kanila ay mula pa pagkabata, tinuturuan ng pinakamahuhusay na propesor gamit ang materyales na hindi basta-basta naa-access ng karamihan. Hindi lang nila pinag-aaralan ang matematika, namumuhay sila rito at hindi sila nagkakamali. Saglit na tumigil si Samuel, inilapag ang kanyang panulat at tinitigan si Brian ng direkta. Matigas ang kanyang titig, walang bahid ng pag-aalinlangan. Mabuti, sagot niya, dahil hindi rin ako nagkakamali. Habang si Samuel ay patuloy na nagtutulak sa sarili niya lampas sa kanyang mga limitasyon, hindi lang basta nanonood si Aquino, sinusubukan niya siya. Hindi siya naniniwalang may tunay na pagkakataon si Samuel para manalo. Ngunit hindi rin niya hahayaang maiugnay ang kanyang reputasyon sa isang estudyanteng mabibigo ng kahindik-hindik. Kaya pinadala niya kay Samuel ang isang advanced na problem set, mas mahirap pa kaysa sa anumang lalabas sa aktwal na kompetisyon. Hindi ito ginawa upang tulungan siya, ginawa ito upang wasakin siya. Gusto niyang tumigil si Samuel bago pa siya mapahiya, ngunit hindi umatras si Samuel. Hinarap niya ang bawat problema ng direkta, nilampasan ang sarili niyang mga inaasahan. Hindi lang siya natuto kung paano lutasin ang mga ekwasyon, natuto siyang lutasin ang mga ito ng may pinakamataas na bilis at katumpakan. Nagsanay siya laban sa orasan, tinatanggal ang bawat segundo ng pag-aalinlangan. Alam niyang sa kompetisyon, ang bawat saglit ay maaaring maging kaibahan sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo. Pinag-aralan niya ang mga nakaraang kampyon, inanalisa ang kanilang mga pamamaraan, pinag-aralan ang kanilang mga estratehiya at ginamit ang mga ito upang patatagin ang sarili niyang estilo. Hindi lang siya naghahanda, nag-e-evolve siya. Sa loob ng malawak na bulwagan ng University of Pennsylvania, napuno ng tensyon ang hangin habang ang mga kalahok ay pumasok sa eksaminasyon. Hindi lang ito isang ordinaryong pagsusulit, ito ang pinaka-prestihiyosong pambansang kompetisyon sa matematika na nagtitipon ng pinakamatalas na isipan mula sa mga nangungunang universidad. Ang pinakamagagaling na estudyante mula sa MIT, Stanford, Harvard, Princeton at Caltech ay naroon. Bawat isa'y may dalang tahimik na kumpiyansa ng mga sanay sa ganitong laban. Habang pumasok si Samuel, naramdaman niya ang mga tingin sa kanya. Ang ilan ay mausisa, ang iba'y puno ng pagdududa. Ang iilan, lalo na ang mula sa pinakamalalakas na universidad, ay hayagang hindi siya pinansin. Sa mesa ng mga hurado, umupo si Aquino kasama ang iba pang mga propesor mula sa pinakaprestihiyosong institusyon sa bansa. Wala siyang ipinakitang emosyon, ngunit ang malamig at kalkulado niyang tingin ay dumapo kay Samuel. Tila hinihintay pa rin ang kanyang pagkabigo. Sa isang sulok ng silid, nakatayo si Whittaker, nakatawid ang mga braso, tahimik na nanunood.
Kung mabibigo si Samuel ngayon, wala nang kailangang sabihin. Ang kanyang pagkatalo ay magsasalita para sa kanya. Ngunit hindi inisip ni Samuel ang kanilang mga inaasahan. Hindi niya kailangan ng kanilang pagsang-ayon. Handa siya. Isang boses mula sa mikropono ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Maligayang pagdating mga kalahok sa final round ng pambansang kompetisyon sa matematika. Nasa kwartong ito ang pinakamahuhusay na isipan ng inyong henerasyon. Ngunit ngayong araw, malalaman natin kung sino ang pinakamahusay. Lumipat ang tingin ng lahat sa malaking screen sa harapan habang lumitaw ang unang tanong. Ang mga sumunod na ekwasyon ay hindi basta simpleng algebra, triple integrals, Fourier series, mga derivatibo ng complex functions, Laplace transforms, non-linear differential equations. Ang mga problemang ito ay hindi para sa ordinaryong estudyante. Ang ilang kalahok ay kumunot ang noo, mahigpit na hinawakan ang kanilang mga panulat. Napagtanto nilang hindi ito mga tanong na masasagutan sa isang tingin. Ngunit hindi nag-alinlangan si Samuel. Hindi siya tumingin sa paligid, hindi niya sinilip kung paano nag-react ang iba. Itinuon niya ang buong atensyon sa problema sa harapan niya at ginawa ang pinakamagaling niyang gawin. Sinagot ito. Walang tigil na dumaloy ang kanyang mga kalkulasyon. Bawat hakbang ay mabilis at perpekto, walang kahit isang pagdududa. Habang ang iba pang mga kalahok ay nagdodoble suri sa kanilang sagot, takot na magkamali, hindi na kailangang gawin iyon ni Samuel. Alam na niya ang sagot bago pa siya natapos magsulat. Habang lumalalim ang kompetisyon, mas lalong humirap ang mga tanong. Ang ilan sa mga kalahok ay naglagay na ng kanilang mga panulat. Bakas sa kanilang mukha ang panghihinayang at pagkatalo. Sa dulo, dalawa na lang ang natitira, si Samuel at isang PhD student mula sa MIT. Hindi ito basta isang estudyante, isa siya sa pinakamahuhusay, isang veterano, maingat at kalmado. Hindi siya nahihirapan, hindi siya nag-aalinlangan. Alam niyang siya ang pinakamalakas na kalaban sa silid. Ngunit may isang bagay na alam ni Samuel. Ganon din siya. Bahagyang lumitaw ang isang ngiti sa labi ni Aquino. Ito ang sandaling matagal na niyang inaasahan. Kung may sino man na kayang talunin si Samuel, ito iyon. Si Whittaker, na ngayoy mas kampante na, ay hindi inaalis ang matalim niyang tingin kay Samuel na para bang alam na niya kung paano ito magtatapos. Magaling siya, mahinang bulong niya, pero hindi niya matatalo ang isang MIT PhD. Lumabas sa screen ang huling tanong, at agad na nabalot ng katahimikan ang buong auditorium. Hindi ito isang ordinaryong problema. Ito ay isang tunay na pagsubok ng talino, bilis at perpektong pagganap. Parehong pinag-aralan ni Samuel at ng MIT PhD ang tanong. Ang PhD ang unang humawak ng kanyang panulat, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kumpiyansa. Ngunit si Samuel, kailangan lang niya ng isang saglit upang maunawaan kung ano ang kailangang gawin. Nagsimula ang laban. Mabilis ang paggalaw ng kanilang mga kamay. Ang kanilang mga panulat ay kumikilos ng napakabilis na kahit ang mga hurado ay nahatak sa eksena. Napuno ng mga ekwasyon, simbolo at transformasyon ang kanilang papel. Walang oras para mag-atubili, walang puwang para magkamali. Hindi na lang ito matematika. Ito ay isang labanan. Isang propesor mula Princeton ang bumulong sa paghanga. Ito ang bilis ng tunay na henyo. Tanging ang tunog ng panulat na dumudula sa papel ang umaling awngaw sa nakakapasong katahimikan. Walang nagsalita, walang gumalaw. Lumipas ang ilang minuto, ang MIT PhD ay papalapit na sa sagot at kita ang kanyang kumpiyansa. Pinagmamasdan siya ni Aquino, naniniwalang siya ang sa wakas ay magpapabagsak kay Samuel. Ngunit bigla isang mahinang paghinga mula sa mesa ng mga hurado. Huminto sa pagsusulat si Samuel. Patuloy pa rin ang PhD. Natapos na si Samuel. Walang kahit isang koreksyon, walang bahid ng pagdududa.
Kalma niyang ibinaba ang kanyang panulat, sumandal at tiniklop ang kanyang mga braso, naghihintay. Napatuwid ng upo si Whittaker, lumalim ang hawak ni Aquino sa mesa. Nagtinginan ang mga hurado bago tumayo ang isa sa kanila at lumapit sa papel ni Samuel. Napigil ang hininga ng buong auditorium. Maingat na sinuri ng hurado ang sagot ni Samuel at dahan-dahang lumawak ang kanyang mga mata. Pagkatapos, tumingala siya, kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkagulat. Sa isang iglap, alam na ng lahat sa silid ang katotohanan. Hindi lang basta nasagot ni Samuel ang problema. Ginawa niya ito ng perpekto, mas mabilis at mas elegante kaysa kaninuman. Siya ang nagwagi. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Aquino ang kanyang malubhang pagkakamali. Sigurado siyang mabibigo si Samuel. Ngunit ngayon, napilitan siyang aminin ang isang bagay. Mali siya. Nagyelo ang hangin sa auditorium habang inihayag ang resulta. Hindi lang nahanap ni Samuel ang tamang sagot. Nagningning ang kanyang solusyon sa paraang wala ni isa sa kanila ang nakagawa. Nagpalitan ng tingin ang mga huradong dati nagduda sa kanya. Ngayon, puno ng hindi makapaniwalang pagkamangha. Nanatili si Aquino sa kanyang upuan, ngunit lalong humigpit ang hawak niya sa gilid ng mesa. Isang bihirang pakiramdam ang gumapang sa kanya pagkabalisa. Si Whittaker, halatang inis, ay yumuko sa isa pang hurado at may ibinulong. Ngunit ang sagot ay isang simpleng iling. Walang sino man ang maaaring questionin ang sagot ni Samuel. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Tumayo ang isang hurado at sa isang malakas at matatag na boses, sinabi niya, "Lumipat na tayo sa huling yugto." Natahimik ang buong silid, lahat ng mata ay bumaling sa screen kung saan lumabas ang panghuling problema. Ito ay masalimuot, isang non-linear differential equation na napakahirap, na kahit ang mga nangungunang eksperto sa larangang ito ay mangangailangan ng oras upang ito'y pag-aralan. Hindi lang ito mahirap, halos imposible itong lutasin sa loob ng itinakdang oras. Pinagmasdan ng mga kalahok ang problema, ang ilan ay napakapit sa kanilang ulo, ang iba na may nagtinginan sa takot. Kahit ang MIT PhD ay sandaling huminto, kinailangan niyang ayusin ang kanyang isip bago magsimula. Ngunit si Samuel, bahagya lamang niyang ikiniling ang ulo, ang kanyang mga mata ay kalmadong sinusuri ang equation. Hindi niya ito kailangang basahin muli, nakita na niya ang sagot. Nagsimulang magbilang ang orasan, mabilis na nagsulat ang mga kalahok, ngunit habang lumilipas ang mga minuto, bumagal ang kanilang galaw. Nakapikit ang iba sa labis na pagka-frustrate, may ilang nagbura at muling nagsimula. Ang ilan ay tuluyang tumigil. Patuloy na nagsusulat ang MIT PhD, ngunit sa unang pagkakataon, isang bahagyang tensyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Naghahanap siya ng sagot, ngunit wala siyang malinaw na direksyon. Muling lumitaw ang kumpiyansa ni Aquino. Ngumisi siya, kumbinsidong ito ang problemang sa wakas ay magpapabagsak kay Samuel. Hindi ito tungkol sa talino ngayon. Ito ay tungkol sa tibay laban sa matinding presyon. Tulad ng isang mandaragit na nag-aabang sa pagbagsak ng biktima, umupo siya ng mas komportable, inaasahan ang hindi maiiwasang sandali kung kailan si Samuel, gaano man siya kagaling, ay maaabot ang kanyang hangganan. Ngunit may nangyaring hindi niya inaasahan. Bumaba ang panulat ni Samuel, tahimik. Hindi siya huminto dahil hindi niya alam ang sagot. Huminto siya dahil natagpuan na niya ang pinakamabilis na paraan patungo rito. Sa paligid niya, patuloy pa ring nagsusulat ang ibang mga kalahok. Kumukunot ang noo, tinatanggal ang kanilang mga sagot, halatang nahihirapan. Ngunit si Samuel, tiningnan lang niya ang kanyang papel, maingat na sinuri ang kanyang sagot at dahan-dahang huminga ng malalim. Natapos na siya bago pa maubos ang oras. Tumayo ang mga hurado, lumapit sa kanyang papel.
Alam nilang walang sino man ang dapat makalutas ng problemang ito ng ganoon kabilis. Idinisenyo ito upang itulak ang kakayahan ng tao sa limitasyon nito. Ngunit habang sinusuri nila ang sagot ni Samuel, naging malinaw ang katotohanan. Perpekto ito. Hindi lang niya ito nasagot ng tama, ginamit niya ang isang solusyong walang sino man sa silid ang naisip. Patuloy pa ring nagsusulat ang MIT PhD, hindi alam na natalo na siya. Bahagyang umusod si Aquino, ang kanyang mga daliri mahigpit na nagkakapit, nakatitig kay Samuel. Naghahanap siya ng pagkakamali, isang dahilan upang ipawalang bisa siya, ngunit wala siyang makita. Ang sagot ni Samuel ay hindi lang tama, ito ay revolusyonaryo. Isa sa mga hurado ang tumayo, ang kanyang tinig ay tahimik ngunit makapangyarihan, parang kulog na umalingaw-ngaw sa silid. Mayroon na tayong panalo. Sandali, nanatili ang katahimikan at pagkatapos sumabog ang buong silid sa palakpakan. At sa sandaling iyon, alam ni Aquino, hindi lang siya natalo sa kompetisyon. Natalo siya sa laban ng pananaw. Mali siya kay Samuel Reed at hindi pa siya kailanman nagkamali ng ganito kalaki. Mula sa unang sandali, hindi tumayo si Samuel mula sa kanyang upuan. Hindi niya kailangang ipagdiwang. Hindi niya kailangan ng palakpak o pagkilala. Sa halip, itinaman niya ang tingin kay Aquino, ang parehong matatag at hindi matinag na tingin na ibinigay niya sa kanya noong unang araw ng klase, noong hinamon siya nito. Hindi niya kailanman kailangan ang kanyang pag-apruba. At ngayon, wala nang ibang pagpipilian si Aquino kundi aminin sa sarili ang katotohanang matagal nang nakikita ng lahat. Si Samuel ay higit pa sa ibinigay niyang kredito rito. Habang lumabas si Aquino sa auditorium, dahan-dahang bumagsak ang bigat ng realidad. Kahit ano pa ang sabihin niya sa sarili niya, walang makakabura sa katotohanan. Si Samuel Reed ay hindi lang isang matalinong estudyante, siya ay isang henyo. Isang henyo na hindi nila kailanman kinilala noon. Sumabog ang silid sa ingay nang tumayo ang isa sa mga hurado, inayos ang kanyang salamin at muling tiningnan ang sagot ni Samuel. Hawak niya ang opisyal na sagot, ang inihandang tamang solusyon ng mga tagapag-organisa. Ngunit ang tunay na nakakagulat ay hindi lang na tama ang sagot ni Samuel. Ang nakakagulat ay kung paano niya ito ginawa. Iba ang kanyang pamamaraan, mas malinis, mas mabilis, mas eksakto. Tinanggal niya ang bawat hindi kailangang hakbang, nilutas ito sa paraang hindi man lang naisip ng iba. Mabilis na kumalat ang bulungan sa silid. Una sa mga estudyante, pagkatapos sa mga propesor at matematiko na matamang sumusubaybay sa bawat sandali ng kompetisyon. Hindi ito boses ng pagdududa, ito ay boses ng hindi masukat na paghanga. Isa sa mga hurado ang bumaba ang papel ni Samuel sa mesa, hinarap ang silid at nilinis ang kanyang lalamunan. Ang nagwagi sa National Math Contest ngayong taon ay huminto siya, hinayaang lumubog ang sandali, tinitiyak na mauunawaan ng lahat ang kahalagahan ng kanyang sasabihin. Samuel Reed, at sumabog ang auditorium. Parang lindol ang palakpakan na pumuno sa silid. May mga estudyanteng tumalon sa kanilang mga upuan, nagpapalakpak ng buong puso. Ang iba'y nagpalitan ng tingin, hindi makapaniwala. May ilan na nanatiling nakaupo, tulala, hindi pa rin lubusang natatanggap ang nangyari. Sa mesa ng hurado, nanatili si Aquino sa kanyang upuan, hindi makagalaw. Walang ekspresyong lumitaw sa kanyang matalim na mukha, ngunit ang kanyang mga mata, na palaging puno ng kumpiyansa at kalkulasyon, ngayon ay walang laman. Handa siyang masaksihan ang pagkatalo ni Samuel. Handa siyang patunayan minsan at para sa lahat na hindi ito kabilang sa mundong ito. Ngunit siya ang nabigo. Si Samuel ay hindi lang basta nagtagumpay. Nagtagumpay siya sa paraang hindi na maipagkakaila. Si Whittaker ay nanigas sa kanyang upuan, ang kanyang mga kamao mahigpit na nakasara, ang kanyang panga mahigpit na nakakuyom. Hindi siya makapagsalita. Palagi niyang pinaniwalaan na ang mga kagaya ni Samuel
ay hindi umaabot sa ganitong antas, hindi nang walang koneksyon, hindi nang walang pangalan o impluensya. Ngunit ngayon, nagiba sa harapan niya ang pundasyon ng paniniwalang iyon. Hindi kailangan ni Samuel ng prestihiyosong apelyido. Hindi niya kailangan ng suporta mula sa isang elitistang institusyon. Hindi niya kailangan ng pahintulot upang mapabilang dito. Ang kailangan niya lang ay sarili niya at napatunayan niya nang walang pag-aalinlangan na sapat na iyon. Pinilit ni Whitaker hanapan ng butas ang nangyari, ngunit wala siyang nahanap. Wala siyang argumento, wala siyang dahilan. Ang katotohanan mismo ang nagsalita. Ngunit si Samuel, nanatili siyang kalmado, hindi siya tumalon sa tuwa, hindi siya nanghingi ng atensyon, hindi siya nagyabang, hindi niya kailangang gawin iyon. Ang mga numero sa pisara, ang tinta sa kanyang papel, ang malinis at hindi matinag na lohika ng kanyang sagot, ito ang kanyang tinig. Dahan-dahang lumunok si Aquino, ngunit walang lumabas na salita. Gusto niyang sabihin kahit ano, isang paliwanag, isang dahilan, isang depensa upang mapanatili ang kanyang autoridad. Ngunit wala siyang masasabi. Isa-isang lumapit ang mga hurado kay Samuel. Isang propesor mula Stanford ang marahang tumango sa kanya, may respeto sa kanyang boses. Hindi mo lang basta napanalunan ang kompetisyong ito, aniya. Binago mo ang paraan ng pag-iisip natin sa matematika. Isang propesor mula Princeton ang umiling, halatang hindi pa rin makapaniwala. Hindi ko pa kailanman nakita ang sino mang lumutas ng problema sa ganitong paraan. Hindi lang ito kasanayan, ito ay pangitain. Minsan pang tumango si Samuel walang bahid ng pagmamayabang. Sa kanya, hindi tungkol sa pagkilala ang tagumpay na ito. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay sa iba na mali sila. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa sarili niya mismo na karapat-dapat siyang narito. Tahimik ang karamihan sa mga estudyante, lalo na ang mga minsang minamaliit siya. Inaasahan nilang makikita nilang mabigo si Samuel. Inakala nilang darating ang sandaling matatanggap niyang hindi siya nababagay dito. Ngunit ngayon, sila ang kailangang tanggapin ang katotohanan. Si Samuel Reed ay hindi lang nanalo ng isang kompetisyon, pinayuko niya ang isang buong sistema sa harap ng realidad at walang sino man ang makakapagkailan nito. Ang lecture hall sa University of Michigan ay may kakaibang pakiramdam. Walang nagsabi ng direkta, ngunit alam ng lahat may nagbago. Ang mga estudyanteng dating kinakabahan sa klase ni Aquino ay ngayon ay nagpalitan ng mga tahimik na sulyap, puno ng hindi binibigkas na pag-unawa. Muling bumukas ang pinto. Pumasok si Aquino gaya ng nakagawian, kalmado, hindi matinag. Dala pa rin ang malamig na presensya na nagpatibay ng kanyang reputasyon. Inilapag niya ang kanyang gamit sa mesa, inayos ang kanyang salamin at inikot ang tingin sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito, tumagal ang kanyang tingin kay Samuel. Nandoon pa rin siya nakaupo sa gitnang hanay gaya ng dati. Parehong hoodie, parehong tahimik na ekspresyon na para bang walang nangyari. Ngunit alam ng lahat na hindi na siya basta estudyante, siya ang kampiyon. Siya ang tumalo sa pinakamagagaling mula sa pinakamalalakas na universidad. Siya ang nagpatahimik kay Aquino sa harap ng kanyang mga kapwa-propesor. Tahimik na binuklat ni Aquino ang kanyang aklat, ngunit hindi na niya maitago ang katotohanan, hindi na niya maaaring ipagpatuloy ang pagbabaliwala sa kanya. At pagkatapos sa unang pagkakataon, nagsalita siya. Bago tayo magsimula sa lektura ngayon, may gusto akong sabihin. Bumagsak ang katahimikan sa buong silid. Huminga siya ng malalim, tinitimbang ang bawat salita. Pagkatapos, sa isang boses na matatag at walang bahid ng pagsisisi, sinabi niya, pinatunayan ni Samuel Reed na ang talento ay walang kulay ng balat. Simple, walang palamuti, ngunit mas mabigat kaysa sa anumang lektura na ibinigay niya. At si Samuel, tahimik siyang tumango.
Dahil sa sandaling ito, alam ng lahat, hindi na maikakaila ang katotohanan at sa kanya iyon ay sapat na. Ngunit alam ng lahat sa silid na ang lektura ngayon ay hindi katulad ng mga nauna. Si Aquino ay hindi na ang hindi matitinag na propesor at si Samuel ay hindi na ang estudyanteng walang nakakapansin. Nagbago ang lahat sa klaseng ito magpakailanman. Hindi nagpakita ng reaksyon si Samuel sa sinabi ni Aquino. Hindi niya kailangan ng matinding papuri o isang huling minutong paghingi ng tawad. Matagal na niyang naunawaan na sa mundong ito, ang pagkilala ay hindi basta ibinibigay ng libre, lalo na mula sa mga taong minsan nang nagduda sa kanya, nagmaliit sa kanya, o sinubukang hadlangan siya. Ngunit wala ng halaga ang lahat ng iyon dahil hindi niya kailanman kailangan ang kanilang pagsang-ayon. Hinayaan niyang ang mga numero ang magsalita para sa kanya. Hindi siya nakipagtalo. Hindi niya sinubukang kumbinsihin ang sinuman na makita ang kanyang halaga. Hindi niya sinayang ang oras sa pakikipagdiskusyon tungkol sa pagiging patas, pribilehiyo o sa mga hadlang na itinakda laban sa kanya. Ginawa lang niya ang palagi niyang ginagawa, hinayaang ang matematika mismo ang magbunyag ng katotohanan dahil ang mga numero ay hindi nagtatangi. Ang mga ekwasyon ay hindi nagmamalasakit sa lahi, estado o bias. Sa mundo ng matematika, walang pribilehiyo, tanging tama at mali lamang. At si Samuel ay palaging tama. Ang tagumpay niya ay hindi lang tungkol sa kompetisyon. Ito ay tungkol sa isang bagay na higit pa roon. Hindi lang niya tinalo ang isang mahirap na hanay ng mga problema. Tinalo niya ang mga mapanuring tingin, ang mga palihim na panunuya, ang mga di nakikitang panuntunang sinubukang magtakda ng kanyang kapalaran bago pa siya makapasok sa silid na iyon. Walang sino man ang makakaagaw sa kanyang panalo. Walang sino man ang makakabura sa katotohanang ang estudyanteng minsan nilang binaliwala ay ngayon ay nasa tuktok na. Nagpatuloy si Aquino sa kanyang lektura na parang walang nangyari, ngunit nagbago na ang enerhiya sa silid. Wala nang mapanlibak na tingin, wala nang palihim na ngiti sa likuran niya. Sa halip may mga matang maingat siyang pinagmamasdan, may bahagyang pagtango ng pagkilala, may mahihinang bulungan ng paghanga at sa ilang estudyante isang bagong realisasyon, parang isang di nakikitang batas ang nawasak sa harapan nila. Hindi lang para sa sarili niya nanalo si Samuel. Nanalo siya para sa bawat estudyanteng minsang sinabihan na hindi sila sapat. Para sa bawat taong hindi man lang binigyan ng pagkakataong patunayan ang sarili. Binago niya ang paraan ng kanilang pagtingin sa kakayahan. Pinilit niya ang mga dating nagmaliit sa kanya na pag-isipan muli ang lahat ng kanilang pinaniniwalaan. At iyon ay higit pa sa anumang tropeyo o titulo. Tahimik na binuksan ni Samuel ang kanyang notebook at nagpatuloy sa pagsusulat ng mga tala na para bang ito ay isa pang ordinaryong araw lamang. Ngunit hindi ito isang ordinaryong araw dahil ang mundo ay nagbago at alam niya ito pa lang ang simula. Hindi niya kailangang kilalanin siya ng sinuman dahil ang katotohanan ay matagal nang nagsalita para sa kanya. Hindi lang siya nanalo sa isang kompetisyon, binasag niya ang mga hadlang na matagal nang nakatayo sa harapan niya sa pamamagitan ng talino, sa pamamagitan ng determinasyon, sa pamamagitan ng dalisay at hindi matinag na puwersa ng kalooban, at sa paggawa nito iniwan niya ang lahat ng minsang nagduda sa kanya ng tanging isang pagpipilian. Makita siya sa kung ano siya talaga, hindi mapipigilan, ngunit ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang tao. Ito ay tungkol sa isang sistemang puno ng di nakikitang hadlang, mga hadlang na araw-araw pa ring hinaharap ng napakaraming tao. Kaya ngayon, itanong mo ito sa sarili mo, kung ikaw si Samuel, kung ikaw ay hinusgahan bago ka pa man nabigyan ng pagkakataong maglaro. Ano ang gagawin mo? Lalaban ka ba?
o uurong ka na lang? Ibahagi ang iyong sagot sa mga komento sa ibaba. At kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makapangyarihang kwento tulad nito. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.